Nakatayo ako sa gitna ng silid, habang hawak ang kontratang magbabago sa natitira kong buhay. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang titig ng lalaking nasa harap ko. Si Ethan. Pumapayag ka ba talaga, Nosley? Tanong niya habang nakasandal sa kanyang mesa. Isang mabigat na tangulang ang naisagot ko. Iyon na lamang ang natitirang paraan upang mabayaran ang malaking pagkakautang ng aking pamilya, isang pamilyang kahit kailan ay hindi ako itinuring na anak. Pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Nakasuot ako ng mamahaling damit na binili ni Ethan. Sa mata ng mundo, ako ang napakaswerteng babae na napili ng isang tanyag at mayamang negosyante. Ngunit sa likod ng mag-agarang tela, ako ay isang kasangkapan lamang. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo, paalala ni Ethan bago kami pumasok sa isang piging. Ginagawa natin ito para protektahan si Clara. Si Clara, ang babaeng tunay niyang minamahal na kasalukuyang nagpapagaling sa ibang bansa. Ako ang naging panakip butas upang ilayo ang media, at ang mga kalaban ni Ethan sa tunay niyang kahinaan. Hindi nagtagal, bumalik ang mga magulang ko nang mabalitaan nilang may kaya ang lalaking kasama ko. Lumapit sila sa akin, hindi upang humingi ng tawad sa mga taong tinapon nila ako, kundi upang humingi muli ng pera. Nosley, anak, kailangan namin ng tulong, wika ng aking ina habang hawak ang aking kamay. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ko. Hindi pagmamahal ang dala nila, kundi interes. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nahulog ang loob ko kay Ethan. Sa kabila ng kanyang malamig na pakikitungo, may mga sandaling ipinaglalaban niya ako laban sa aking pamilya. Naniwala ako na baka may konting puwang din ako sa puso niya. Isang gabi, narinig ko ang pakikipag-usap ni Ethan sa kanyang kaibigan. Hindi ko siya mamahalin, malamig niyang sabi habang tinutukoy ako. Isang negosyo lang ang lahat ng ito. Kapag bumalik na si Clara, matatapos din ang papel ni Nosley. Bawat salita ay parang kutsilyong sumaksak sa aking dibdib. Dumating ang araw na kinatatakutan ko. Bumalik si Clara, maganda, matalino, at higit sa lahat, mahal ni Ethan. Sa tabi nila, lalong lumabas ang katotohanang wala akong kwenta sa mundong ginagalawan nila. Pinaalis ako ni Ethan sa pangunahing bahay, at inilipat sa isang maliit na condo unit. Walang paliwanag, walang pasensya. Mabilis niyang itinapon ang mga alaala naming dalawa para maging malinis ang lahat para kay Clara. Lumapit muli ang aking mga magulang. Nang malaman nilang hindi na ako ang paborito ni Ethan, mabilis nilang pinalitan ang kanilang pakikitungo. Wala ka talagang kwenta, sigaw ng aking ama. Kahit lalaki, hindi mo mingitan. Doon ko napagtanto na wala na talaga akong babalikan. Ulan noong gabing iyon nang pumunta ako sa mansyon ni Ethan, upang kunin ang natitira kong mga gamit. Nakita ko silang dalawa ni Clara sa balkonahe, masaya at nagtatawanan. Iyon ang huling beses na umiyak ako para sa isang taong hindi ako kayang pahalagahan. Inimpake ko ang aking mga gamit, at iniwan ang susi ng condo unit, pati na rin ang tseke na ibinigay ni Ethan bilang bayad sa aking sakripisyo. Hindi ko kailangan ng pera niya, kung ang kapalit nito ay ang aking natitirang dignidad. Lumipat ako sa isang maliit na bayan sa tabing dagat. Naghanap ako ng simpleng trabaho sa isang bakery. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hawak ko ang sarili kong oras at kapalaran. Wala nang sumisigaw, wala nang nagpapanggap. Sa pamamagitan ng pagsusulat at pagtatrabaho ng maigi, natutunan kong tanggapin ang aking sarili. Na-realize ko na ang pagmamahal na hinahanap ko sa aking pamilya, at kay Ethan ay dapat ko munang ibigay sa aking sarili. Pagkaraan ng isang taon, nalaman ko mula sa isang lumang kakilala na hinahanap ako ni Ethan. Nalaman daw nito ang lahat ng ginawa ng aking pamilya, at kung paano ko iniyakan ang bawat gabi ng kasama ko pa siya. Ngunit huli na ang lahat. Nagtagpo muli ang aming mga landas nang bumisita siya sa bayan, kung saan ako naninirahan. Mukha siyang pagod at puno ng pagsisi. Nosley, patawarin mo ako. Na-realize ko lang kung gaano kakahalaga nang mawala ka, sabi niya habang nakatingin sa akin. Tiningnan ko si Ethan nang may kaunting awa, ngunit walang galit o pagmamahal na natitira. Salamat sa lahat Ethan, malamig kong sagot. Dahil sa sakit na idinulot mo at ng pamilya ko, natutunan kong mahalin ang sarili ko.
Ngunit hindi na ako babalik sa mundong ginawa niyo para sa akin. Tinalikuran ko si Ethan, at naglakad pabalik sa dalampasigan habang lumulubog ang araw. Ako si Nosley Allman Sanchez. Dati, ako ang babaeng tinapon ng sariling pamilya, at nagmakaawa sa pag-ibig ng iba. Ngunit ngayon, ako na ang pumili para sa sarili ko, malaya, buo, at hindi na kailanman papayag na maging pangalawa lamang sa sarili kong buhay. Pagkatapos ng huling pag-uusap namin ni Ethan sa dalampasigan, tila ba may mabigat na batong natanggal sa aking dibdib. Ang dating takot na baka ako ay mag-isa habang buhay, ay pinalitan ng isang payapang pakiramdam. Nagsimula akong mag-ipon mula sa maliit kong sweldo sa bakery. Sa tulong ng may-ari nitong si Aling Rosa, isang matandang babaeng walang anak na nagturing sa akin na para niyang tunay na dugo, natutunan ko ang mga lihim sa paggawa ng mga masasarap na tinapay at pastry. Sa piling niya, naranasan ko ang init ng isang totoong pamilya, na hindi kailanman naipadama sa akin ng sarili kong mga magulang. Gabi-gabi, bago ako matulog sa maliit kong silid, isinusulat ko sa isang lumang notebook ang lahat ng recipe na natututunan ko, kasama na ang sarili kong mga eksperimento sa lasa. Nang arap ako, sa unang pagkakataon, ang pangarap na iyon ay hindi umiikot sa kung paano ako tatanggapin ng aking mga magulang, o kung paano ako mamahalin ni Ethan. Ang pangarap na ito ay para lamang sa akin, ang magkaroon ng sarili kong maliit na cafe at bakery sa tabi ng dagat. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos ako ng mga estante sa bakery, tumunog ang kampana sa pinto. Nang iangat ko ang aking tingin, napatigil ako. Nakatayo doon ang aking ina. Mukha siyang pinagbagsakan ng langit at lupa, mga matang mamula-mula at basang-basa ng ulan. Wala na ang dating matapobreng aura na ginagamit niya, kapag itinutulak at tinataboy ako noon. Nosley, bulong niya habang nanginginig ang mga labi. Pumasok siya at naupo sa isang sulok. Nalaman ko mula sa kanya na pagkatapos kong umalis, lubog na sila sa utang. Nang subukan nilang humingi muli ng tulong kay Ethan, itinaboy sila nito at pinagbantaang ipakulong kung manggugulo pa sila. Anak, ikaw na lang ang pag-asa namin, pagmamakaawa niya habang hinahawakan ang aking mga kamay. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin sa iyo. Bumalik ka na sa amin. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Dati, ibibigay ko ang lahat, marinig ko lang ang salitang anak mula sa kanya. Ngunit ngayon, naramdaman ko ang tunay na motibo sa likod ng kanyang mga luha. Mahinahon ngunit matatag kong wika. Pinatatawad ko na kayo sa lahat ng sakit na ipinaranas niyo sa akin. Ginawa ko iyon para sa sarili kong kapayapaan. Bumakas ang pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit agad din itong napawi sa kasunod kong sinabi. Subalit hindi na ako babalik sa inyo. Hindi na ako ang Nosley na pwedeng gamitin at itapon kapag wala ng pakinabang. Magsumikap kayo para sa sarili nyo, tulad ng ginagawa ko ngayon. Lumaon ang mga buwan at tuluyan nang tumahimik ang aking buhay. Isang araw, may bagong customer na regular na pumupunta sa bakery tuwing umaga. Si Gabriel, isang arkitekto na lumipat sa bayan, upang mamahala sa pagpapatayo ng isang local community center. Hindi tulad ng ibang lalaking nakilala ko, si Gabriel ay tahimik, magalang, at may malalim na paggalang sa mga taong nasa paligid niya. Walang halong pagpapanggap, at walang itinatagong lihim. Naging magkaibigan kami ni Gabriel. Sa pamamagitan ng simpleng kwentuhan sa ibabaw ng mainit na kape at sariwang tinapay, unti-unti niyang nalaman ang aking nakaraan. Hindi siya nahabag sa akin sa paraang nakakababa ng dignidad. Sa halip, sinabi niya, ang nakaraan mo ay patunay lamang kung gaano ka katatag, Nosley. Hindi yun ang nagtatakda kung sino ka ngayon. Sa piling niya, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal, ay hindi kailanman nagdudulot ng takot o pakiramdam na kulang ka. Sa tulong at suporta ni Aling Rosa at Gabriel, nakakuha ako ng maliit na pautang sa bangko, upang magtayo ng sarili kong maliit na kafe. Si Gabriel ang nagdisenyo ng lugar. Bawat sulok ay ginawa niyang madiwang at puno ng init. Ang bakery na dating simpleng pangarap lang sa isang notebook, ay naging katotohanan na. Sa araw ng grand opening ng cafe, napuno ng tao ang lugar. Nakatayo ako sa gitna ng silid, hindi na tulad ng dati na puno ng takot at pakiramdam ng pagiging walang kwenta, kundi isang babaeng buo, malaya,
at may sariling tagumpay. Tumingin ako sa labas ng bintana, habang humahalik ang hangin ng dagat sa aking mukha. Naintindihan ko na sa wakas. Ang buhay ay hindi nagtatapos sa mga maling desisyon, o sa hindi pagtanggap ng iba. Ako si Nosley Allman Sanchez. Hindi man ako pinalad sa pamilyang aking kinagisnan, o sa unang lalaking minahal ko, pinalad naman ako na mahanap at mahalin ang aking sarili. At iyon ang pinakamagandang kwento ng tagumpay. Mabilis na lumipas ang mga linggo, at naging maingay ang pangalan ng kafe, lihim at liwanag, sa aming maliit na bayan. Araw-araw, napupuno ang kafe ng mga lokal na residente, at maging ng mga turistang naghahanap ng pahinga mula sa ingay ng lungsod. Bawat pastry na inihahain ko, mula sa simpleng tsokolate at ube pandesal, hanggang sa mga artisan tarts, ay may dalang kwento. Dito ko ibinuhos ang lahat ng sakit at paghihirap na aking pinagdaanan, na ngayon ay nagbunga ng tamis at tagumpay. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako gumigising na may mabigat na dibdib. Gumigising ako dahil may layunin ako, at may mga taong nagpapahalaga sa aking ginagawa. Isang maulang hapon, habang nagtala ako ng mga benta sa counter, tumunog ang kampana sa pintuan ng kafe. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling trench coat, basang-basa ang lelayan, ngunit bakas pa rin ang karangyan sa kanyang pagkatao. Napatigil ako. Si Clara, ang babaeng naging dahilan kung bakit ako naging panakip-butas sa buhay ni Ethan. Ang babaeng itinuring kong may hawak ng lahat ng bagay na hindi kailanman magiging akin. Nosley, mahinahon niyang tawag sa akin. Walang galit sa kanyang boses, kundi isang malalim na pagod at kalungkutan. Inimbitahan ko si Clara na maupo sa pinakasulok na mesa ng kafe, at ipinagtimpla siya ng mainit na tsokolate. Naupo ako sa kanyang harap, walang galit o inggit na natitira sa aking puso. Bakit ka narito, Clara? Tanong ko nang may kapayapaan sa aking boses. Yumuko si Clara at pinagmasdan ang usok na nagmumula sa kanyang tasa. Gusto lang kitang makita at magpasalamat. Pati na rin humingi ng tawad. Pinaliwanag niya na pagkatapos kong umalis sa buhay ni Ethan, hindi naging masaya ang kanilang pagsasama. Na-realize ni Clara na ang laking pagbabago kay Ethan, na hindi na ito ang lalaking kilala niya noon. Nang umalis ka, Nosley, nawala rin ang kaluluwa ni Ethan, pagpapatuloy ni Clara habang may luhang nangingilid sa kanyang mga mata. Akala ko ako ang mahal niya, ngunit sa bawat araw na kasama ko siya, pangalan mo ang hinahanap ng mga mata niya. Nabuhay siya sa pagsisi. Nalaman ko rin kay Clara na matagal nang nakipaghiwalay si Ethan sa kanya. Hindi dahil may iba itong mahal, kundi dahil na-realize ni Ethan kung gaano niya ako nasaktan, at kung paano niya sinira ang buhay ng isang taong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin siya ng tapat. Hindi ako galit sa'yo, Clara, sagot ko habang nakatingin sa kanya. At hindi ko na rin kinamumuhian si Ethan. Ang nakaraan ay nakaraan na. Masaya ako ngayon sa buhay na ako mismo ang nagtayo. Nang umalis si Clara ng hapong iyon, naramdaman ko ang huling piraso ng kadena na kumakalas sa aking pagkatao. Dati, inisip ko na mas maganda si Clara, mas matalino, at mas karapat-dapat mahalin kaysa sa akin. Ngunit ngayon, naintindihan ko na wala sa aming dalawa ang may kasalanan. Ang tunay na problema ay ang sistema ng pagmamahal na nakabatay sa pagpapatunay ng halaga sa mata ng iba. Kinagabihan, habang isinasara ko ang kafe, dumating si Gabriel habang dala ang isang bungkus ng mga sariwang bulaklak mula sa kanyang hardin. Mukhang malalim ang iniisip ng aking paboritong baker, nakangiti niyang bati. Tumingin ako kay Gabriel at napangiti. Ibang-iba siya kay Ethan. Si Ethan ay tulad ng isang bagyo, marahas, nakakatakot, at nag-iiwan ng pinsala. Si Gabriel naman ay tulad ng sikat ng araw pagkatapos ng bagyo, malamig, malamlam, at nagbibigay ng pag-asa. Dumating si Clara kanina, direktang pahayag ko sa kanya. Hindi nagbago ang mukha ni Gabriel. Naupo siya sa tabi ko, at hinawakan ang aking kamay. At ano ang naramdaman mo? Wala, sagot ko. Walang sakit, walang galit. Nakita ko lang ang 2 taong natuto rin sa sarili nilang mga pagkakamali. Hinalikan ni Gabriel ang likod ng aking kamay. Iyan ang dahilan kung bakit kita minamahal, Nosley. Dahil sa kabila ng lahat ng dilim na pinagdaanan mo, ang puso mo ay nananatiling malinis at bukas.
Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ako ng isang sulat sa mail. Walang return address, ngunit kilalang kilala ko ang penmanship sa sobre. Mula ito kay Ethan. Sa loob ng sulat, ibinalita niya na ibinenta na niya ang kanyang malaking kumpanya, at nagtayo ng isang charitable foundation, para sa mga batang inabandona ng kanilang mga pamilya, isang bagay na inspirasyon mula sa akin. Nosley, hindi ko na inaasahang sasagutin mo ang sulat na ito, at hindi na rin ako magpapakita pa sa iyo para guluhin ang kapayapaan mo. Gusto ko lang sabihin na ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, ay ang hindi ko pagtingin sa iyo ng tama noong hawak pa kita. Salamat dahil sa pag-alis mo, natutunan kong maging mas mabuting tao. Naway mahanap mo ang ligayang nararapat para sa iyo. Ethan, inifold ko ang sulat at itinago ito sa isang drawer. Hindi na ito nagdulot ng panginginig sa aking dibdib. Isa na lamang itong alaala ng taong naging bahagi ng aking paglago. Dumating ang kaarawan ni Aling Rosa. Naghanda kami ni Gabriel ng isang simpleng salo-salo sa kafe. Dumalo ang mga kapitbahay, ang mga naging suki ng bakery, at ang mga taong naging sandigan ko sa bayan. Habang pinagmamasdan ko silang nagtatawanan, napaluha ako sa kagalakan. Naalala ko ang mga araw na pakiramdam ko ay itinapon ako ng mundo, ang mga gabing umiiyak ako sa sulok ng aking kwarto, habang tinatanong ang Diyos kung bakit wala man lang nagmamahal sa akin. Ngayon, nakapaligid sa akin ang mga taong hindi ko man kapamilya sa dugo, ngunit pamilya ko sa puso. Ako si Nosley Allman Sanchez. Naranasan kong matapan, maabandona, at maging pangalawa lamang sa buhay ng ibang tao. Naranasan kong magmakaawa para sa kaunting atensyon at pagmamahal. Ngunit ang lahat ng iyon ay mga kabanata lamang ng aking lumang kwento. Ngayon, hawak ko ang panulat ng aking kasalukuyan at hinaharap. Tumingin ako sa salamin at ngumiti sa babaeng nakatayo doon, isang babaeng matatag, may sariling negosyo, may mga taong tunay na nagmamahal, at higit sa lahat, isang babaeng buo ang tiwala at pagmamahal sa sarili. Hindi na ako kailanman papayag na maging pangalawa o maging panakip butas lang. Sapagkat ako ang pangunahing bida sa sarili kong buhay. Pagkalipas ng 5 taon, hindi na lang simpleng bakery sa kanto ang Nosley's Haven. Naging isang kilalang cafe bakery na ito sa buong lungsod, isang lugar na dinadayo ng mga taong naghahanap ng masarap na tinapay at kapayapaan ng isip. Ang lumang kwento ng isang Nosley na sugatan at nagmamakaawa sa pag-ibig, ay ganap nang naging bahagi ng kasaysayan. Ngunit ang bagong kabanata ng kanyang buhay, ay puno ng mga pagsubok na hindi na niya kinakatakutan, kundi buong tapang niyang hinaharap. Isang maaliwalas na hapon sa tabi ng dagat, nagpalitan ng sumpaan sina Nosley at Gabriel. Walang grandiosong palamuti, walang media, at walang halong pagpapakitang tao, mga malalapit na kaibigan, sina Aling Rosa, at ang mga taong naging pamilya nila ang witnesses sa kanilang pag-iisang dibdib. Habang isinusuot ni Gabriel ang singsing sa daliri ni Nosley, tinitigan niya ito ng may buong pagmamahal. Nosley, hindi ko ipapangako na hindi tayo haharap sa bagyo. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat bagyong darating, ako ang magiging silungan mo, at kailanman ay hindi mo kailangang magmakaawa para sa pag-ibig na nararapat sa iyo. Pumatak ang luha sa mga mata ni Nosley, mga luhang hindi na ng sakit, kundi ng labis na kagalakan at pasasalamat. Pagkatapos ng kasal, nakatanggap si Nosley ng isang malaking dokumento mula sa isang kilalang legal firm. Ito ay isang formal na donasyon mula sa foundation ni Ethan. Nakalagay sa dokumento na itinayo ng foundation ang isang malaking baking vocational center, para sa mga kabataang ulila at out-of-school youth. Ang pangalan ng pasilidad, The Nosley Sanchez Training Center. Kasama nito ang isang maikling tala mula sa abogado ni Ethan. Ma'am Nosley, ipinapabigay po ito ni Mr. Ethan. Wala po siyang hinihinging kapalit o pagkakataong makipag-usap. Gusto niya lang pong masigurado na ang pangalan ninyo ay magiging simbolo ng pag-asa, para sa mga taong pakiramdam ay inabandona ng mundo. Napangiti si Nosley habang hawak ang papel. Dati, ang pangalan niya sa buhay ni Ethan ay simbolo ng kapabayaan. Ngayon, naging simbolo na ito ng pag-asa para sa iba. Tinanggap niya ang donasyon, hindi para kay Ethan, kundi para sa mga kabataang matutulungan nito.
Pagkalipas ng 2 taon, may panibagong buhay na sumibol sa tahanan nina Nosley at Gabriel. Isang malusog na batang babae ang isinilang ni Nosley. Pinangalanan nila itong Amara, na ang kahulugan ay grasya at pag-ibig na walang katapusan. Habang karga ni Nosley ang kanyang anak sa balkonahe ng kanilang bahay, habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, lumapit si Gabriel at niyakap siya mula sa likod. Tumingin si Nosley sa maliit na mukha ni Amara at bumulong. Araw-araw kong ipapaalala sa iyo anak, na ikaw ay sapat. Hindi mo kailangang liitan ang sarili mo para lang magkasya sa buhay ng iba. Lalaki kang kilala ang sarili mong halaga. Humarap si Nosley sa hangin ng hapon. Naalala niya ang batang Nosley na umiiyak sa sulok ng kwarto, ang Nosley na nagmakaawang mahalin, at ang Nosley na inakalang katapusan na ng kanyang mundo, nang iwan siya ng taong inakala niyang kanyang bukas. Kung mababalkan niya ang nakaraan, yayakapin niya ang batang iyon at sasabihin, kumapit ka lang. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay hindi mo katapusan, kundi ang paghahanda lang sa tunay mong kaharian. Ngayon, si Nosley Sanchez Cruz ay hindi na lang basta nakaligtas sa bagyo. Siya na ang sikat ng araw sa sarili niyang buhay. Pagkalipas ng 10 taon, ang Nosley's Haven ay hindi na lamang isang kafe, naging isang kilalang institusyon na ito na nagbibigay ng libreng pagsasanay sa pagbibake at negosyo, para sa mga kababaihang nakaranas ng domestic abuse, at matinding pagsubok sa buhay. Ang vocational center na ipinangalan sa kanya, ay nakapagbigay na ng daan-daang scholars, na ngayon ay may sarili na ring mga maliliit na negosyo. Si Nosley ay hindi lang naging bida sa sarili niyang buhay, naging ilaw din siya sa buhay ng iba. Si Amara, na ngayon ay 7 taong gulang na, ay lamaking may malawak na pag-iisip at matapang na puso. Madalas siyang kasama ni Nosley sa kafe, nakasuot ng maliit na apron at nagnanais na matutong mag-bake tulad ng kanyang ina. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga freshly baked pastries, nagtanong si Amara habang nakatingin sa portrait sa dingding ng kafe, ang lumang larawan ni Nosley nung bago pa lang ang bakery. Mama, bakit po sa lumang picture na yan, parang malungkot ang mga mata mo kahit nakangiti ka? Napatigil si Nosley. Tumingin siya kay Gabriel na nooy nag-aayos ng mga bulaklak sa mga mesa. Lumapit si Gabriel at hinawakan ang balikat ni Nosley, nagpapahiwatig ng tahimik na suporta. Lumuhod si Nosley para maging kapantay ang mata ng anak. Dahil sa larawang yan, Amara, natututo pa lang si Mama kung paano mahalin ang sarili niya. Dati kasi, inisip ni Mama na kailangan muna siyang piliin ng ibang tao para maging mahalaga siya. Pero nalaman ko rin na ang pinakamahalagang pagpili ay yung pagpili mo sa sarili mo. Tumingin si Amara sa kanyang ina, at yamakap ng mahigpit. I'm glad you chose yourself, Mama. Kasi kung hindi, wala po kami ni Papa dito. Isang araw, habang nag-check si Nosley ng mga opisyal na sulat para sa foundation, nakatanggap siya ng isang imbitasyon. Ito ay galing sa board ng Vocational Center. Nagkaroon ng malaking galang sa lungsod para sa mga benefactor ng charity, at isa sa mga pinarangalan ay ang nagtatag nito, si Ethan. Nang gabing iyon, dumalo si Nosley kasama si Gabriel. Sa gitna ng maraming tao at liwanag ng mga ilaw, nagtagpo ang mga mata ni Nosley at Ethan, mula sa magkabilang dulo ng bulwagan. May uban na ang buhok ni Ethan, at mas seryoso ang kanyang mukha, ngunit baka sa kanya ang kapayapaan na wala sa kanya noong mga taong marahas pa ang kanyang damdamin. Nang magtagpo ang kanilang tingin, dahan-daang yumuko si Ethan, bilang tanda ng malalim na respeto. Walang lumapit, walang nag-usap, walang dramatikong eksena. Isang simpleng pagtanguri ng ibinalik ni Nosley habang nakahawak sa braso ng kanyang asawang si Gabriel. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nosley ang kunting katotohanan. Ang tunay na closure ay hindi kailangang maging isang mahabang usapan. Ito ay ang kakayahang tumingin sa taong nakasakit sa iyo nang walang anumang galit, pagnanais na magpaliwanag, o panghihinayang. Pag-uwi nila nung gabing iyon, habang tahimik na natutulog si Amara sa kanyang kwarto, lumabas sina Nosley at Gabriel sa beranda ng kanilang tahanan. Malamig ang simoy ng hangin. Inabutan ni Gabriel si Nosley ng mainit na tsokolate, at niyakap siya mula sa likod. Ano ang iniisip ng bida ng buhay ko? Biro ni Gabriel ng may lambing. Natawa ng kaunti si Nosley, at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa.
Iniisip ko lang kung gaano kaganda ang buhay kapag hindi mo na pinipilit ang mga bagay na hindi para sa'yo. Dati, akala ko ang pag-ibig ay isang pakikipaglaban para mapansin. Ngayon alam ko na, ang tunay na pag-ibig ay payapa, ligtas, at hindi ka kailanman gagawing pangalawa. Tumingin si Nozli sa kalangitan na puno ng mga bituin. Hindi man naging madali ang unang bahagi ng kanyang kwento, ang bawat sugat ay naging bahagi ng kanyang korona. Wala na siyang kailangang patunayan. Wala na siyang kailangang habulin. Si Nozli Sanchez Cruz ay buo, malaya, at higit sa lahat tunay na maligaya.